there I find you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds and deep as waters. Your sovereign hand will be my guide. The feet may fail and fear surrounds me. Never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my Mapagpalang araw po sa bawat isa. Sinasabi nga po sa mga awit 145 verses 8 to 10, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig niya ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Samahan niyo nga po kami sa pag-awit para sa Panginoon at ialay po natin ang ating pagsamba sa Kanya. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you came.
will be blessed because you came. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. A steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, Will be blessed because you came. Will be blessed because you came. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa mga oras na ito, Panginoon. Panginoon, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, ikaw po ang aming maitaas. Dalangin din namin, Panginoon, na mga nagawa naming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, naghihingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga tahanan, Panginoon, na nakikinig sa mga sandaling ito, Panginoon, sa iyo nga pong, sa amin nga pong pagpupuri sa iyo, sa amin nga pong pagsamba sa ganito mga sitwasyon, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na naririyan ka, nakikita mo kami, naririnig mo kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga paggabay mo sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga gagamitin mong tagapagpaawit, ang mga gagamitin mong mga tagapanguna mo sa mga sandaling ito, Panginoon. Sa iyo po namin sila itinataas, Panginoon. Bigyan mo nga po ng mapagpakumbabang puso ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ikaw pong aming maitaas, ikaw pong aming maparangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, oh,
the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running. There's a mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to an endless endure. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake He died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. O God of glory and majesty, oh praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from the tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit a flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, singing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Oh God of glory and majesty, oh praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. We praise forever to the King of Kings. Panalangin nga po natin ang mga bata. Sige po, let's pray. Lord Heavenly Father, once more, we thank you, Panginoon, sa buhay po ng mga bata, Panginoon. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Lord, patuloy na ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Lord, salamat po dahil habang sila ay bata, Panginoon, nakikilala ka na po nila, Lord God, at Panginoon, hiling po namin na habang sila po ay lumalaki, ay makita po
makita po sa buhay nila ikaw, Panginoong Hesus, at maging sa kanilang pamilya, ikaw po, Panginoon, ang gumamit sa mga batang ito. Patuloy mo po silang biyayaan, Panginoon, ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, at ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ilayo mo po sila sa kahit na anong karamdaman, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang maggabay sa kanila sa kung saan man po sila magpunta at kung ano man po ang gagawin nila. Muli po, maraming salamat po sa buhay nila. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan ngayon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anumang bagay na maaalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ecclesiastes Kabanata 3, talata 11, 12 at 14. Good day po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos sa kanyang pangako na lagi niya tayong sasamahan. At salamat din po na sumasama tayo sa Diyos. Isa po sa patunay ay nandyan po kayo at sumasama sa ating kahit na po online worship. Ang mahalaga po yung ating puso na patuloy na sumasamba at ating pananampalataya na nananalangin sa ating Diyos. Ang tuloy-tuloy pa rin po ang tema natin ito ngayon po dahil buwan ng Mayo, sabi nga ay buwan ng mga bulaklak na magaganda, ay ginawa po nating tema yung ang Diyos na kasama natin na kayang gawin ang lahat ng bagay sa buhay natin na bago at maganda sa tamang panahon. Medyo mahaba pero maganda po siyang tema. Kaya napakaganda po na tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbubulay patungkol sa pagsama ng Diyos. At kung kasama nga natin ang Diyos, alam natin na kailanman hindi tayo mag-iisa. Pangalawa, dahil nga siya ay Diyos ng pag-ibig, ang epekto ng sa atin ay natututo rin tayong magmahal para po sa Diyos at sa iba. Ang Diyos natin ay banal, ganun, at dahil nga po doon tayo ay dapat ding mamuhay ng may kabanalan. Sabi nga ng Diyos, magpakabanal kayo, mamuhay ng matuwid dahil ang Diyos natin ay matuwid na kasama natin. At yung Diyos na mapagpala, nagiging daan din upang tayo maging mapagkaloob. Unang-una sa mga hinihingi nga ng Diyos sa atin o kailangan natin ipagkaloob sa Kanya at ganoon din sa ibang tao. At ngayon po naman, samahan niyo po ako na pagbulayan nga po natin yung aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral sa Kabanatang 3 na binasa po kanina. Dito po makikita natin yung iba't ibang mga pangyayari sa buhay, sa ating mga buhay at maging po sa kapaligiran natin na maraming pagbabago-bago. Ngunit salamat nga po ang Diyos, siya ang magbabago ng lahat sa ikagaganda nito. Halimbawa po doon sa chapter 3 verse 1 nga, sabi po doon, may mga pangyayari sa buhay na nasa ilalim ng mundong ito, sa mundong ito na ating ginagalawan na nangyayari. Doon sa chapter 3 verse 2, sabi po, may panahon ng kapanganakan at may panahon din ng kamatayan. So ito po yung unang binanggit po dito. Kaya po ang isang pangyayari sa buhay natin ay yung mga bagay na kuminsan wala tayong control talaga. Halimbawa po yung kapanganakan. Hindi natin pwedeng piliin yung ating kapanganakan, di po ba? Ako gusto ko po nga sana ay December 25 para kasabay nung pagdiriwang ng kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Pero, at saka maraming handa, di po ba? Pero yun nga, hindi natin yun napili. Maging po yung pangalan natin ay hindi rin natin
pinili, yung magulang natin ang pumili nun sa atin. So hindi natin yun kontrolado. Kailangan lang po ay tanggapin natin ang mga pangyayari. Lalo na nga po yung bagay na malungkot, yung kamatayan, ay talaga pong Diyos ang siyang nakakaalam. Kaya po may mga bagay na wala tayong kontrol at bagay na masasaya at malulungkot din. Gaya nga ng kapanganakan, pag may pinapanganak po ay nagdiriwang marami, pero pag sa dating ng kamatayan, sabi po rito, mayroong pag-iyak, mayroon pong kalungkutan na nangyayari sa buhay po natin. Kaya po yun ang isa na dapat po nating paghandaan din sa ating buhay. Sabi pa po dito sa chapter 3 verse 6, may mga bagay na itinatago, may mga bagay na nawawala. Di po ba? So yung pagtatago pwede nating gawin, at pero yung mawalan ka paminsan ay mahirap po nating makontrol, lalo na po yung mga bagay na material. Sinabi rin sa banal na kasulatan na hindi po siya magtatagal dito sa lupa. Maaari siyang masira, maaari po siyang masunog, maaari po siyang mawala dahil po sa iba't ibang kaparaanan. Kaya po kailangan din natin yung paghandaan at tanggapin. Kaya po sa buhay, sa kapanganakan at saka sa kamatayan and in between, marami po mga binabanggit dito na mga bagay. At hindi rin natin alam kung gaano katagal yun. Halimbawa nga po sa Biblia, yung anak ni Haring David, diba, na unang anak niya kay Bathsheba, alam po natin na maagang kinuha ng Diyos. Meron po namang napakatagal ang buhay sa mundo, kagaya po ni Methuselah. Sinabi po na inabot siya ng 969 years. Napakatagal pa po. Samantalang si Moses ay inabot lamang ng 120 years, o si Joshua sa Lumang Tipan, inabot din po siya ng 110 years. Kaya po iba-iba ang buhay ng tao. Ang pinakamahalaga ay natupad natin ang kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Gaya ng ating Panginoong Jesus, po ba nung sinabi niya na naganap niya, natupad niya ang pinapagawa ng Diyos Ama. So patuloy po natin itong ipanalangin sa buhay natin, ano man yung mga daraanan natin sa ating buhay. May mga bagay po na atin din dadaanan sa buhay na kuminsan sa atin din ang pasya. Halimbawa po doon sa chapter 3, verse 2 nga po, ang sabi, may panahon ng pagtatanim at pagbubunot ng tanim. So, yung po mga nagtatanim ngayon, di po ba, mga plantitas o mga plantitos, sabi nga po ay meron silang panahon ng pagtatanim. Meron panahon ng, sabi rito, pagpunit at pagtatahi. So, nasa iyo po kung kailan ka mananahi, kailan mo gugupitin yung damit, kung marunong ka pa po noon. No. So, kaya po may mga bagay sa mundo, kahit yung mga maliliit o maring simpleng bagay na kontrolado natin, ay binabanggit po dito sa Biblia, at alam lahat yun po ng Diyos. At lalo na po yung mga mahalagang bagay na nasa atin din yung pasya. Halimbawa po yung panahon natin ngayon ng pagsamba. Pinasyahan po natin ito ngayong araw na ito, di po ba? At yung panahon ng pananalangin, panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos, panahon ng pananahimik sa presensya ng Diyos, ay meron po tayong pasya at pananagutan. Kaya po nawa hindi natin masayang ang mga panahon na dumarating sa buhay natin, lalo na po yung mga mahalagang bagay na kailangan nating isagawa. Meron po namang mga bagay dito na binabanggit na ang gumagawa ay ibang tao kahit ayaw natin, at kuminsan naapektuhan din po tayo. Halimbawa po yung may panahon ng labanan, may panahon ng pagpatay, sabi po rito, may panahon ng galit at panahon ng giyera. So ito po yung mga bagay na kuminsan hindi natin din controlled, ibang tao ang gumagawa. Yung pong pasya, isip ng ibang tao, hindi rin natin control kung anong gusto nilang gawin, at kuminsan po naapektuhan din po tayo. Ngunit ito ay bahagi ng buhay ayon po dito.
May mga bagay din po dito na kailangan ipanalangin natin sa Diyos, maging malapit tayo sa Diyos para maisagawa natin ng tama. Halimbawa po yung may panahon ng pag-ibig, may panahon ng pananahimik, may panahon ng kapayapaan. So mga bagay pong ito ay hinahanap ng tao. Ngunit alam po natin na ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan natin sa Diyos, yung maka-Diyos na pag-ibig. Yung tunay na kapayapaan sa magulong mundong ito ay matatagpuan natin sa Diyos. Kaya po, yung taong malapit sa Diyos at kasama ang Diyos ay nakapamumuhay siya ng maganda. So marami pa pong mga bagay-bagay dito sa mundo. Napakarami pong mga pangyayari. Yung iba hindi na nga binabanggit dito. May panahon nga po ng salot gaya ng pandemic ngayon. Meron din panahon ng kasaganaan, may panahon ng kasalatan, at marami pa po. Ngunit pangalawa po, sinasabi dito na ang lahat ng bagay na ito ay alam ng Diyos, alam niya nangyayari sa ating buhay kung tayo mananampalataya, at pinangako niya doon po sa Roma Kabanatang 8, 28 na ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay magkalakip na gagawin ng Diyos para sa ikabubuti natin sa mga nagmamahal sa Kanya, those who love Him. Kaya po, ganyan ang buhay po. Sabi po dito sa chapter 3, verse 11, ginagawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilalagay niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So sinusulat po rito o sinasabi na ang Diyos gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay. Para pong niyang isang puzzle, kung nakakita na po kayo yung mga iwa-hiwalay na mga maliliit na bagay, tapos pag pinagdugtong-dugtong mo, pinaayos mo, ay lalabas yung magandang larawan. So yung gumawa pa po noon, alam niya ng lahat yun. At kuminsan po gano'n ng Diyos na isa-isa niyang inaayos para sa atin ang makakabuti sa atin. Kagaya po ni Jose sa Lumang Tipan. Di po ba alam natin na marami siyang pinagdaanan na parang hindi maganda. Pinagbili siya ng kanyang kapatid. Naging alipin siya sa Ehipto. Nakulong pa po siya. Napagbintangan ng hindi tama. Ngunit dahil po may tiwala siya sa Diyos at ang Diyos ang kanyang kasama sa kanyang buhay, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos na maayos, naging mabuti, at siya po ay naging isang pangalawang tagapamahala doon sa Ehipto. At dahil po doon, pati yung kanyang mga kapatid at ang buong Israel ay naligtas sa panahon na yaon. So magtiwala po tayo sa Diyos na kaya niyang ayusin at gawing maganda ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kapanahunan. So kaya po ang ating, at isa pa po pala na maganda nating pagbulayan, sabi rito ay He will make all things beautiful. Hindi lang niya itutugma-tugma, iaayos yung mga pangyayari sa buhay natin. Gagawin niya itong maganda. Hindi gagaya ng hindi mananampalataya, kahit na kuminsan parang maganda ang nangyayari sa kanila. Ngunit sa bandang huli, ito ay mauwi sa kapahamakan. Ngunit sa isang mananampalataya, kahit na sa tingin mo hindi maganda ang nangyayari sa iyo, gagawin ng Diyos yun na maganda sa tamang panahon. Kaya po, meron po bang mga nangyayari sa buhay nyo ngayon na parang, lalo na sa panahon ng pandemic, na parang hindi maganda? Pagkatiwala po natin sa Diyos at sabihin natin sa Diyos, Lord, alam niyo na ito mga bagay na ito parang na pinagdadaanan ko ngayon na hindi maganda, nagdudulot ng kalungkutan, nagdudulot po ng minsan kaguluhan sa atin. Ngunit pagkatiwala natin sa Diyos at sabihin natin, Lord, alam niyo ang lahat ng bagay. Hindi ko man nakikita, gaya ng sinasabi rito, hindi mo man nauunawaan ang ginagawa ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, o hindi man natin maintindihan yung pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Ngunit sabi po dito, sa tamang panahon ay gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay. At panghuli po sabi, aalisin niya yung mga bagay na hindi magaganda. Kaya dito po sa binabasa natin, halimbawa po yung kamatayan, pagdating ng araw ito ay
tuluyan ang mawawala at mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kalungkutan, tuluyan ang mawawala sa isang mananampalataya at papalitan niya ito ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kahirapan, mawawala na rin sapagkat mapapapunta na tayo sa piling ng Diyos at doon ay mararanasan natin ang tunay na kayamanan na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya sa panghuli po ang katugunan na sinasabi rito ng manunulat, babasahin ko po sa inyo dahil ito nga ang katotohanan. Sabi po, nalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila o sa tao kundi ang magsaya at masiyahan habang sila ay nabubuhay. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anong bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. So, enjoy life, sabi po sa pagkat ito nga pinangako ng Diyos ang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi naman kailangan tayo maging mayaman, hindi man tayo kailangan makapunta pa sa iba't ibang lugar, bagamat maganda po iyon para po tayo maging masaya. Sabi, rejoice in the Lord always. Sabi po ng sulat sa Pilipos. And again, sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Sa Panginoon, pwede kang maging masaya. At yung mga kalungkutan ay pansamantala lamang po. At higit sa lahat, sabi, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos na siyang mag-aayos ng lahat ng bagay sa buhay natin. Siyang gagawa nito. Kaya po, purihin ang Diyos sa ating pong napagbulayan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pamumuhay at nawa po makita pa natin ang mga gawa ng Diyos kung paano niya ayusin ang lahat ng bagay. At sa mga sandali pong ito, pupunta naman tayo po sa banal na hapunan. Kaya po kung meron kayong inihanda na inyong bahagi sa tinapay at saka sa saro ng Panginoon, ay gawin na po natin. Kunin na natin at ihanda. Kung wala po naman, ay magbulay lang po tayo. Manahimik tayo sa ating mga sarili at sumama kayo sa panalangin at sa inyong isip at puso ay alalahanin natin ang Panginoon. Yun po ang mahalaga. Yung pagkuha ng bahagi ay kapahayagan po ng ating tunay na pag-aalala sa Panginoon at sa ating puso na hindi natin siya kalilimutan sa ating buhay. At kung bagkos, lagi natin siyang alalalahanin. So, manalangin na po tayo sa mga sandaling ito. Sa pag-alala po natin sa Panginoong Hesus sa mga sandaling ito sa banal na hapunan, isipin po natin na maging ang Panginoong Hesus ay dumaan sa mga maraming hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. At ito ay pinayagan niya upang maging maganda ang lahat sa ating buhay. Halimbawa po siya ay ipinanganak na mahirap. Siya ay pinanganak sa kulungan ng hayop at inilagay sa isang sabsaban na hindi natin naranasan. At sinabi ng banal na kasulatan na siya bagamat mayaman ay naging mahirap upang tayo na mga mahirap sa maraming bagay ay maging mayaman sa kaharian ng Diyos. Yun pong kanyang kamatayan ay isa sa pinakamahirap na pangyayari. Ngunit alam po natin na siya ay namatay doon sa krus, naghirap upang maging maganda ang lahat sa atin na sa magitan ng kanyang kamatayan sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kanya pong dinanas na naging makasalanan dahil kinuha niya ang lahat ng kasalanan natin ay sinabi po na para din sa atin ito na bagamat siya ay walang kasalanan ay naging makasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging banal sa harapan ng Diyos. Kaya purihin po siya ngayong umaga o ngayong araw na ito sa ating pag-alala sa Kanya. Kunin po natin yung ating bahagi sa tinapay at manalangin po tayo. Ama naming Diyos, kinukuha po namin ang aming bahagi sa tinapay bilang pag-alaala sa aming Panginoong Hesus na ginawang maganda ang lahat ng bagay sa aming buhay. Tinatanggap po namin ito bilang pagpapatunay na hindi namin kayo kalilimutan, Panginoong Hesus, lalo na po ang pagbibigay nyo ng inyong katawan at buhay para sa amin. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa tinapay ng Panginoon.
At gayon din naman, pagkatapos maghapunan, sinabi ng Panginoong Yesus, ang sarong ito na kanilang iinumin, ang katas ng ubas o ang juice na ating ngayong maaaring inihanda, ay gagawin natin bilang pag-alala sa kanyang dugo na nabuhos para sa ating kaliligtas. Ibig sabihin ang kanyang kamatayan at ang kanyang dakilang pangako na siya ay muling babalik upang kung saan siya naroon ay doroon din tayo. So tanggapin po natin ito ng may pananampalataya at pag-asa. Sabi nga po ng isang mga ngaral, there's always hope even in times of darkness. At sa pagkuha po natin, ipahayag natin na God will make all things beautiful in His time. Tanggapin po natin ang ating inihanda na bahagi sa saro ng Panginoon o manahimik po tayo at alalahanin natin siya. At sa tuwing pagtanggap natin ng ating bahagi ay pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Yesus, ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan, at siya ay muling nabuhay at ang kanyang pangako na siya ay muling babalik. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos sa mga pag-alala nating ito sa Kanya ngayong araw na ito. Amen. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, pag-ibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari
Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Pahayag chapter 21 verses 3 to 5. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, binabago na ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin ngayong umaga. Muli, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong kabanalan. Salamat, O Diyos, sa patnubay mo sa bawat sa amin, sapagkat ikaw yung Diyos na mapagpala, Panginoon. Tulad ng mensahe mo ngayong umaga, na patuloy na nabigay sa amin ng kalakasan, katatagan sa araw-araw namin buhay bilang tagapaglingkod mo. Kaya O Diyos, kami ay hindi nagsasawa na ikaw ay purihin at sambahin sapagkat tunay na ikaw yung Diyos na mapagpala. Hindi lamang sa pinansyal na pangailangan, kundi sa lahat, Panginoon, material at spiritual, Panginoon, ng mga pagpapala. Kaya O Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen in Amen. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko.
nadarama ko. Praise God. Nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama